Paano kung hindi dumating ang SSS pension mo sa araw na inaasahan mo? Libo-libong senior citizens na Pilipino ang posibleng makaranas ng pagbabago sa kanilang pensyon ngayong Enero. At ang mas nakakabahala, marami pa ang hindi alam ito. Kumpirmado na ang mga update sa schedule at kung hindi mo agad i-check ang petsa ng iyong bayad, maaari kang maghintay ng ilang linggo bago mo matanggap ang perang inaasahan mo. Ngayon, himayin natin ng malinaw kung sino ang makakatanggap, kailan nila ito makukuha at bakit kakaiba ang buwang ay ito para sa mga SSS pensioners. Kung ikaw ay umaasa sa SSS retirement pension, disability benefits, survivor's pension, o anumang buwanang benepisyo mula sa SSS para sa ang channel na ito, habang ang iba ay habol lang ang views at nagpapakalat ng maling impormasyon, dito ay totoong updates ang pinag-uusapan. Mga balitang direktang may epekto sa iyong pensyon, pera at kinabukasan. Kaya bago tayo magpatuloy, i-click ang subscribe at samahan mo ako. Dahil sa pamilyang ito, sinisiguro nating walang Pilipinong senior ang napag-iiwanan o nalilinlang. At ngayon, pag-usapan na natin ang kumpirmadong pagbabago sa SOSS pension payment ngayong Enero at kung bakit mas mahalaga ito ngayon kaysa dati. Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa aming channel kung saan ipinapaliwanag namin ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong mga benepisyo at kontribusyon sa pinakasimpleng paraan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na nakaaapekto sa milyon-milyong manggagawang Pilipino at kanilang mga pamilya. Ang kumpirmadong mga pagbabago sa schedule ng bayaran ng Social Security System para sa Enero 2026. Alam ko ang iniisip ninyo, panibagong taon, panibagong pagbabago. Pero maniwala kayo, napakahalaga ng mga update na ito dahil direktang maaapektuhan nito kung kailan ninyo matatanggap ang inyong benepisyo, kung paano ninyo mapaplano ang inyong buwan ng budget, at kung paano ninyo haharapin ang inyong mga obligasyong pinansyal. Kaya kung ikaw ay regular na empleyado, self-employed, voluntary member o pensioner, siguraduhing panoorin hanggang dulo dahil kahit isang maliit na detalye lang ang makaligtaan ay maaaring magdulot ng pagkaantala o kalituhan sa pagtanggap ng inyong pera. Simulan natin sa kung bakit nagkaroon ng mga pagbabagong ito. Mahalaga itong maunawaan upang makita kung bakit ipinatutupad ng SSS ang bagong schedule. Patuloy na pinapabuti ng Social Security System ang kanilang mga serbisyo upang masigurong natatanggap ng bawat miyembro ang kanilang benepisyo sa tamang oras at walang abala. Sa mga nakaraang taon, nag-modernize ang ahensya ng kanilang mga sistema, nag-upgrade ng teknolohiya at pinahusay ang mga proseso upang mas mapagsilbihan kayo ng maayos. Bahagi ng modernisasyong ito ang pagsasa ng schedule ng bayaran upang umayon sa mga holiday sa bangko, araw ng pasok ng gobyerno at mas episyenteng oras ng pagproseso. Ang mga pagbabago sa Enero 2026 ay isinasaalang-alang ang New Year holidays, ang pagbabalik sa normal na operasyon at ang dami ng transaksyon sa simula ng taon. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang mga pagbabagong ito at ano ang dapat ninyong asahan sa pagdating ng Enero 2026. Mahalaga munang malaman na magkakaiba ang epekto ng schedule depende sa uri ng benepisyo. Para sa mga pension benefit tulad ng retirement, disability at death benefits, ina-adjust ang schedule upang mas maagang matanggap ang bayad. Karaniwan, nakabase ito sa huling numero ng inyong SSS number at magpapatuloy pa rin ang sistemang ito, ngunit may kaunting pagbabago para sa Enero. Ayon sa opisyal na magsisimula ang pagproseso sa unang working day matapos ang New Year holiday. Ibig sabihin, mas maaga ninyong matatanggap ang pensyon kumpara sa mga nakaraang taon. Ang mga may SSS number na nagtatapos sa 1 ay makakatanggap ng pensyon sa ikalawang working day ng Enero. Susunod naman ang 2 at 3 at tuloy-tuloy ito sa buong unang linggo ng buwan upang maiwasan ang sabayang transaksyon sa mga bangko at payment centers. Para naman sa sickness, maternity at iba pang short-term benefits, mas pinabilis ang proseso simula Enero 2026.
Kapag kumpleto ang inyong dokumento, mas mabilis na ang pagproseso kumpara sa mga nakaraang taon. Ang mga naaprubahan sa huling linggo ng Disyembre ay maisasama sa unang batch ng bayaran sa Enero, habang ang mga naaprubahan sa unang 2 linggo ng Enero ay susunod na babayaran sa mga kasunod na batch. Para sa unemployment benefits, susundin din ang bagong schedule. Ang mga miyembrong nawala ng trabaho ay bibigyan ng prioridad at basta kumpleto ang requirements at naisumiten ng employer ang separation documents, matatanggap ang benepisyo ayon sa itinakdang petsa sa approval notice. Para naman sa mga employer at self-employed members, mananatili ang patakaran na ang kontribusyon para sa isang buwan ay dapat bayaran hanggang sa katapusan ng susunod na buwan. Ibig sabihin, ang kontribusyon para sa Disyembre 2025 ay duwe hanggang katapusan ng Enero 2026. May kaunting konsiderasyon dahil sa holidays, ngunit inirerekomenda pa rin na magbayad ng mas maaga upang maiwasan ang aberya. Isa sa pinakamahalagang pagbabago sa Enero 2026 ay ang pagdagdag ng mga payment channels. Nakipag-partner ang SSS sa mas maraming bangko payment centers at digital wallets upang mas mapadali ang pagtanggap ng benepisyo at pagbabayad ng kontribusyon. Mas convenient ito lalo na para sa mga nasa malalayong lugar. Mahalaga ring maunawaan ang pagkakaiba ng payment release date at kung kailan ninyo aktwal na matatanggap ang pera. Kapag sinabing released, ibig sabihin ay naipadala na ito ng SSS sa bangko. Ngunit maaaring tumagal ng 1 o 2 banking days bago ito pumasok sa inyong account. Para sa online transactions, fully operational ang mga sistema ng SSS sa buong Enero 2026. Gayunpaman, inirerekomendang iwasan ang peak hours, karaniwang mula 9 a.m. hanggang 12 upang maiwasan ang bagal ng sistema. Pagdating naman sa loan payments at loan applications, mananatili ang due dates ng hulog. Para sa mga mag-a-apply ng bagong loan, maaaring bahagyang matagalan ang proseso sa unang linggo ng Enero dahil sa backlog mula sa holidays. Kaya mas mainam na mag-apply ng maaga. Kung sakaling madelay ang inyong bayad, huwag agad mag-alala. Maghintay muna ng 2 hanggang 3 banking days. Kung wala pa rin, maaari kayong makipag-ugnayan sa SS pamagitan ng hotline, email o official social media pages. Siguraduhing handa ang inyong SSS number at iba pang detalye. Sa kabuuan, ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng mas malaking plano ng SSS upang mas mapabuti ang serbisyo sa buong taon. Ugaliing tingnan ang opisyal na anunsyo ng SSS at magplano ng maaga upang maiwasan ang abala. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Manatiling handa, manatiling may alam at naway maging masaganang taon ng 2026 para sa ating lahat. M.